No, last Sunday gisugdan na nato no ato ang preaching series exposing and defeating the enemy of the gospel. And I hope nagtuon ta igsoon. Amen? No? Nag-learn ta o nalingaw ta. Tama ba? O ako rin nalingaw. No? Kanang magtuon gani nga imuha yung kaunon ba? No nga tagsara ni pastor, tagsara man ginaigsuon. Especially when it comes teaching you apologetics and how to do a simple debate no, about the deity of Christ. Di na siya matunan basta-basta igsoon. Most of the time, Bible school lang na nimo matunan. Pag Sunday service, lahi gyud ang setup. But we try to, kanang i-combine na to ang apologetics. No, i-combine na to ang kanang higher level of thinking with regards to the Bible. And with regards to how can we defend our faith and how can we advance the gospel and how can do rebuttal against the doctrine of our faith igsoon. And I hope enjoy lang nato no nga mayon ta pastor bukis naman kay pastor. No, mura grabe. No, kay grabe man gyud. Pagrabihan pa gyud nato ron. No, kay last Sunday di ba tulo? Tinuod jud to. This Sunday 7. Iskutan. Paspasan lang ako. No, kay di naman mahangyo ni kay sunod-sunod naman ang mga lessons. So, at least mo proceed na ta. So, lesson number 2 na to, exposing the major false teachings about Jesus. So, na yung mga major false teachings, 7 ni siya kabuok. No? So, ato aning hisgutan in a very quick, gamay lang pagpalalom gamay, at least ma-inform ka and I believe it is the Holy Spirit will do the rest. Amen? No, basta importante lang igsoon, ma-introduce ni sa imuha, ma-aware ka, and I think, no, most of them, na-aware man mo, pero kailangan lang nato klaro nga perspective para makita nato how can we rebut and how can we attack. No? So in Galatians chapter 1 verse 6 to 9, it says here according to Apostle Paul, no, kini nga time ang mga Galatians na-invade sila og mga false teachings about Jesus. Bisag unsa na lang ang mga false teaching. So in other words, kanang mga false teaching igsoon dili na siya bag-o. Panahon pa na sa mga apostoles, nag-exist na sila. No, nga ang gustong buhaton lang yun, ang will o ang plan no, sa demonyo is gubaon ang simbahan. Mauri gina na maghatag og kagubot o confusion sulod sa simbahan. Panahon pa sa mga apostoles nga grabe ka maisugo ni buhi og mga patay, no, ni perform og mga milagro, pero wala sila na exempt even sa ilahang time. Grabe na, naglipana na ang mga false teaching. So muna igingon ni Apostle Paul, nireklamo siya ning simbahanan ni. Sayo ra kaayo ni tipas ba? No? Galatians chapter 1 verse 6, yun sa, I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Nagyaw-yaw siya, grabe ka, paspas ra ba ninyo mo tipas oy? Number 7, which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you into confusion, kaya mo na yung impact sa mga false teaching, ma-confuse ka, and are trying to pervert the gospel of Christ. Perversion meaning lahi gyud. As in, super lahi. Sukwahi gyud sa unsay nadungog nila. In verse 8, but even if, according to Apostle Paul, but even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let them be under God's curse. Muna yung declaration ni Apostle Paul. Na maskin daw sila or naay anghel gikan sa langit unya muwali mo sangyaw og mensahe nga sukwahi sa unsay giwali. Unsay di giwali sa mga apostoles? That Jesus lived a perfect life. That He died for our sins as a proof that He is 100% human. And then He rose from the dead as a proof that He is 100% God. That's the sound doctrine of faith. He lived a perfect life, He died for our sins, and He rose from the dead. No? Mao nay doktrina, mao nay gospel, mao nay mensahe nga giwali o gidawat, og ningon si Apostle Paul, kung even ang mga apostoles mutipas ni ana, even if naay anghel nga munaog gikan sa langit, og musangyaw nga si Kristo wala namatay, og musangyaw nga si Kristo wala nabanaw, og musangyaw nga si Kristo makasasala, kana
nga tao or anghel, tinunglo na siya. Ha? Grabe, bugat kayo ha? Dili kita ang nag-declare ang Biblia. Tinunglo ang mga tao nga muwali og lahi nga mensahe. In verse 9, as we have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let them be under God's curse. So maklaro igsuon, makita nimo ang divide. No? Pag na kay ma-encounter sa dalan o naay manuktok sa inyong balay, tapos na-aware ka nga ang ginawali lahi sa unsay nabasa nato sa Biblia, lahi sa unsa ato ang natun-an sa Biblia, ayaw na pagduha-duha igsuon, ayaw na pag-alanganin. Kay kanang tawhana na by the authority of the Bible, that person is under God's curse. Tinunglo na sila ng mga tao. Dili kita ang nag-declare ang Biblia igsuon. Arang-arang pa itong kita'y nag-declare kay pwede pa mahangyo. Labi na pagtagaan, tagkwarta. You're under God's curse. Brad, na may hatag bugas. Amo ba? Sige. Mabawi pa nato. Pero ang Biblia igsoon, di na mabawi. Di na yun na. Unsay gideklara sa Biblia, maug yun na siya. No, mga tao nga musangyaw og sukwahi sa unsay natun-an nato, sa unsay nadawat nato gikan sa pulong sa Dios nga mao iniluwas sa atoa, gikan sa sala o gikan sa kalaglagan mahitungod sa sala. Igsuon. No, kailangan ato adyong i-consider og tan-awon unsa ang perspective sa Biblia. Tinunglo ang tao nga musangyaw og lahi nga mensahe, sukwahi no kang Kristo. And 2 John chapter 10 verse 2 John 10 to 11 kay wala man ni siya isa ra man ang chapter ani. Nang gingon ni Apostle John, si Apostle John sa stricto sa kayo, si Apostle Paul gitawag niya tinunglo, di ba? Tinunglo ng mga tawhana. Ana musang yung lahi nga mensahe, tinunglo na sila. Kanang niingon na si Kristo dili Dios, tinunglo na sila. Kanang niingon na si Kristo tao lang, propeta lang, tinunglo na sila. Kanang niingon na si Kristo makasasala sad, tinunglo na sila. Kanang niingon nga si Kristo dili lang mao ang kaluwasan, dalan padulong sa man, tinunglo na sila. No, that's according to Apostle Paul. How about Apostle John? 2 John verse 10. Sige ni Apostle John, if anyone comes to your meeting, pasabot aning meeting, fellowship, church, simba. Pag nauday mo sulod ba? Musimba. Open ba tanan, di ba? Plano kay ta dito San Rafael, ato adyong ibutan na to, everybody is welcome. So apil ang mga false teachers na doon. Everybody is welcome. Di ba yun yung ibala na? Tanan, welcome tanan. Pero ana si Apostle John, if anyone comes to your meeting and does not teach the truth about Christ, don't invite that person into your home or give any kind of encouragement. No, according to Apostle John. Pag naaday mo adto sa fellowship, no, may mo man strategy ana, mga demonic attack o demonic infiltration through the lives of false teachers, musulod og mga kasimbahanan, tapos manghangyo nga muwali or musulti sa atubangan kay naado sa mensahe. Oh. Mo lang dinhi sa dili basta-basta. No, ginabalgwardyahan jud nato kay mao nay instruction sa Biblia. No? So naaday mga tao nga una-ana. Pero pag magtudlo og sukwahi sa unsay naisulat sa Biblia, kanang tawhana dili daw nimo i-invite sa imong balay. Ayaw invite sa imong balay. Og ayaw sa ina nga padayon lang bro. God is with you. Ayaw i-encourage. Amen? No, mo encourage kasi mga igsuon ana, pero kaning mga tawhana nga nagdala og mali nga doktrina pagpanudlo, di mo tuo nga si Kristo Dios, dili mo tuo nga si Kristo mo ang kaluwasan, dili mo tuo nga si Kristo mao lang ang dalan sa amahan. Ayaw siya i-invite according to Apostle John, dili na kay Pastor Glenn. Pero sabi niya, stricto kay ng pastor sa Soba. No, ang Biblia ang stricto, wala ra ta ka 1/4. Uy. Kay kita mahangyo manggod da. Di ba? Di ba ayuhon ta? No? Pero Biblia, di gini mo ayo-ayo ba? Igo ra jud kang basa. No? Yun? Do not invite into your home and give any kind of encouragement. Anyone, nag-warning pa si Apostle, anyone who encourages such people. Kung mo daw encourage, padayon lang, brad. Lahi-lahi tag tinuuhan mo, pero
Ayun lang. No, ang giingon ni Apostle John, no? Anyone who encourages such people becomes a partner in their evil work. No, pag-encourage daw na nimo mga tawhana nga mao'y mga nagdala og mga mali nga tinuuhan, mali nga pagpanudlo, ni share do ka sa iyahang kadautan, sa iyang binuhatan, igsuon. Unana ang warning. Tinunglo na sila, madamay pagyud ka sa ilang tunglo. Munang dapat dili nimo sila invite sa inyong balay, pag manuktok sila, kay naay mga pundok nga dili mo tuo nga si Kristo Dios. Nya kugihan kayo mag house to house. Namoy na encounter. Oh, namo ana, no, familiar mo ana. Manghatag og mga papel-papel. Oh, nayuban aggressive kayo magdalag Biblia pag abris portahan moingon dayon nga nagingon ang pulong sa Ginoo nga every scriptures no is breathed by God under the inspiration of God. Mo na intro. So di ka ka-react kay ila tanan dong kuan. Yang ila din pasabot ato kay ilang doktrina. Oh, nakatesting man jud ko ana. Nikalit lag sulod sa balay, di gidebate nako. Ako ang pangutana, simple lang kayo. Kay naman na sila claim nga 144,000 ilahan ng pundok. Kanang sa Revelation ba? 144,000 mo na sila daw na. So nangutan ako kanang 144,000 unsa man na mga Hudiyo na sila o mga Hintil? Yan naman siya, halo-halo na sir. Halo-halo na daw. Uy, murag mali ka ba? Gitan-aw na mong Biblia. Mga Hudiyo na. Walay Hintil diha. Basta kaingon siya, mangutanas ako sa mong ministro. Uli, oy, gawas. Simple lang nga pangutana. No? Pero daghan jud time, iwas na lang jud ka. Okay, di po na sila papugong. No? So, according to Apostle John, no, ayaw i-invite, ayaw i-encourage kay madamay ka sa tunglo nga naa silang kinabuhi. Amen? Sabi ka, Pastor, wala gyud tay mabuhat ana. No, how about sira na to sa gospel? Testing eh. Testing ilang. Sharing Romans 6:23. Sige, maminaw nimo. Oh. Kay mo man gyud na ilang conviction. Moingon sila nga ang God the Father, murag ko na di ba? Murag ang God the Father 1.5 Coke. Si Jesus 1 liter. Kay mighty God lang man si Jesus, si God the Father Almighty God. Si Jesus mighty God. Ang Holy Spirit Coke sakto. Oh. Coke sakto. Una na ilang panlantaw. So naitulo ka God. Isa ka God nga capital G and then ang duha kay small letter G. Oh, mo na ilang doktrina. Wa jud nagkadimao igsoon. No? So muna ato ang bantayan igsoon. Nag-warning na si Apostle Paul o si Apostle John, no, nga tinunglo ng mga tawhana, dili na i-welcome, dili encourage kay ang tunglo madamay ta igsoon. So beware of false teachings about Christ and don't hesitate to reject it and avoid it even if an angel from heaven said it to you or someone who claimed that he or she received an angelic revelation and preached a different gospel of Christ. No, magbantay ta ni igsoon. No? Nabisan pa, butang nato, naay aparisyon, naka-experience ka, nga naay anghel, gikan sa langit, nakita, yun mo, by vision. Ayaw ka mangha, ayaw ka hadlok, ayaw ka ratol, nga murag wala kay choice, mutuo ka sa tanan niyang iingon. Paminawa sa, kung ang iyahabang ginaingon, mukontra ba sa unsay nahisulat sa Biblia? Kay kung mukontra igsoon, masig unsa pa na kagamhanan, ka-glorious, ka-beautiful nga angel, if it is a literal angel, that angel is not of God. Amen? Klaro ta diha igsoon? Ha? Oh, pastor, white lady ra gyud ako nakit-an, pastor. Wa man pud nagwali, pastor. Oh, white lady ra gyud. Yan apa jud black lady. No? Ana, ato anang tuldukan na to lang kay basig na sa inyo ano, maka-receive og angelic visitation. No? Ngano di ay? No? Ngano di ay? Nata example ana. Number one example nato si Muhammad, ang founder sa Islam. Unsa iyang claim? No, na-exist siya 570 to 632. No, who reported that an archangel Gabriel, iyang claim, si Archangel Gabriel ni appear sa iyaha. Ha?
Ni-appear sa iya, gitawag siya Jibril sa ilang language. Appeared to him in a cave near Mecca to deliver the first verses of the Quran beginning a 23-year period of revelation. 23 years ni-appear si Archangel Gabriel daw sa iya ha, o maunang nahisulat ang sugod ang Quran, and which is ang Quran, if you will read it, it contradicts the Bible. Pero ang claim, anghel, gikan sa langit. Ha? So natukod ang Islam. Oh. Ikaduha, si Joseph Smith. Kailan mo ni Joseph Smith? Founder sa Mormonism. Unsa iyang claim? No, 1805 to 1844 na na-exist ng tawhana. No? The founder of the Latter-day Saint movement or Mormonism who claimed to have been directed by the angel. Ang pangalan sa angel, Moroni. To a set of golden plates containing the Book of Mormon. Ang iyang claim, naday angel ni Ape, gitagaan daw siya golden plates nga siya ray nakakita, siya ray nakabalo asa gitago. Scam kayo, no? No? Pero ibutang na tog tinuod. Butang na to tinuod. Maskin pag unsa na ka tinuod igsoon, nag-ingon na si Apostle Paul, even if we or an angel from heaven will preach to you a different gospel, that is not of God. Ha? So natukod ang Mormonism. Grabe. Worldwide. Ha? Worldwide nga simbahan. Makita nato diri. Oh, sa Maa, pinakadako nilang nga simbahan, gitukod karon, hapit na yun mo man nindot kailang simbahan. Nindot kayo, daghan kay kwarta ba? Tanaw lay ko kada ana, grabe gastuhan oy. Gastuhan oy. Wapo kailang simbahan diya sa Maa. No, napayud diri sa Mintalo, katawa mi ni pastora kay ang INC, gwapo kayo. Gitaparan og Mormon pod, gwapo sa kayo. Unahan gamay Catholic nga pares padagko ay og simbahan dadto. Oh. Manindot pa patas anay sungay, patas anay ka ng tusok. Di ba? Tusok-tusok man na. Oh, kay sa INC duha be tusok. Oh, ikatulo tong anak, yung anak niya, ang kaning sa Mormon diri sa Mintal na ay tusok isa. Oh, but unsay goal nila patas anay magsigurog tusok. No? Pero kayo igsoon, claim angelic visitation and revelation. Grabe, wag yun nasipyat si Apostle Paul. Grabe, very prophetic. Gipredict na niya that even if we or an angel will preach you a different gospel, no, that's not of God. Amen? No? Second, no, the person, no, ang beware of false teachings about Christ and don't hesitate to reject it and avoid it, even if the person has a respectable and very spiritual title such as an apostle, prophet, pastor, or an appointed son of God and preach a different message about Christ. Mo ni isa, angelic visitation, kuyaw naman yun na, di ba? Pag angel mo appear sa imo nya muwalig lahi nga gospel, i-discard, dili tuuhan according to the Bible. Karon, dili angel ang ni-convince sa mga tao. Unsa man? Titulo. Titulo sa mga mini nga mga propeta, ug mini nga mga apostoles, ug mini nga mga pastor, nga mosulod og mga simbahan, magmisyon, pero ang pagpanudlo, sukwahe sa unsay nasulat sa Biblia. Oh, gamito nila ang ilang titulo nga prophet sila, apostle sila, no, na sila encounter unana, pastor sila, missionary sila, or appointed son of God sila. O ang mga tao ma-intimidate yun kay kuya mo kay titulo, apostle good. Kailan kag mosulod si mong sambahan na apostle ya? Oy, ako day si apostle niya. Di ba mo sugot tawagog pangalan lang. Oh, naman jud ko na encounter, nasaag sa atoa sa una, napatas Lawrence. Apostle Joseph ang pangalan. Nya bro, ra yung tawag na ko siya, kaya di mo comfortable mo tawag apostle eh. Mga apostle patay naman. No? No? Bro, ra yun. Nya mo shake hands, di mo shake hands ako kay apostle ba siya. Nga ako, Brad, wag yun. Nya gusto pag yun muwali sa atubangan. Wag ay kun mo gidawat akong kamot. Muwali ni nung kastubangan. Oh, weird kayo. Gamito nila ilang titulo to to have an opportunity nga ma-intimidate ang mga tao o mabuhat nila ilang gusto nga motudlo og mali nga mga pagpanudlo. Kayo kayo no? Gamit ang titulo. Munang ayaw tan-aw og titulo. Ayaw kahadlok ka-intimidate og titulo sa tao, paminawa ang wali igsoon
ang kinabuhi tanawa kung na-align ba siya sa Biblia. Amen? Amen. So there are 7 key categories of false teachings about Jesus we need to expose and avoid. No? Ang source na to ani Answers in Genesis Ministry. First, na-discuss na nato ni denying His divinity, eternity, o kaning gitawag nga Arianism. No, teaching that Jesus is a created being, an angel, or a lesser God rather than God the Son. Very familiar, di ba? Arianism na siya, ang original ana. Ang nagdalaan aro para ng INC, Jehovah's Witnesses. Isa na sila sa mga main, sikat kayo, kailan nato, nga diri nagikan ang ilang doktrina, Arianism. Asa ng Arianism gikan? Gikan na kay Arius. Si Arius, no, na-exist na siya 250 to 336 AD and is regarded as heretical by most modern mainstream branches of Christianity. Muna si Arius, muna nagsugod anang doktrinahan na nga si Kristo is a lesser God. Created lang si Kristo. Oh. Kahit tungod sa verse nga, beloved, begotten by God. Begotten. So, gianak. No? So, gi-interpret niya, tungod kay beloved, begotten. So, there was a time nga wala nag-exist si Jesus. There was a time in the creation or in the time of God na wala si Jesus, nag-exist lang si Jesus sa dihang gianak na siya. Oh, mo na ipasabot ana. No? Created being, Arianism na siya. Pero according to the Bible in Hebrews chapter 1 verse 8, it's very clear. Biblia yun, ang atong pamato, igsoon. Nung say gingon sa Hebrews 1:8, but to the Son, ha? No, not to the Father, but to the Son, He says, your throne, O God, endures forever and ever. Palakpakan na to itong buhay nga Diyos. Son, ha? Laro kayo? Watay gidungag? Watay gi-over-expound? Gibasa lang nato. To the Son, capital S-O-N, not but to the Father or to the Holy Spirit, but to the Son. Gitawag siya, your throne, O God, endures forever. No? Was mingon din ng mga nangyhangyo man kuning si Jehovah ba? Kaya di ba may muribat nga tao kay ilham ang gi-improve ilang doktrina gamay. No? Dios man na si Kristo, dili lang Almighty. Oh, kanang Angay pastor, wata ka andam ani pastor. Dios tuom silang Dios si Kristo pero dili lang Almighty. No? God siya pero small g compared to God the Father. So in Colossians chapter 2 verse 9, wagi hangyo anigson, Biblia ni ingon. Sao na to? For in Christ lives all the fullness of God in a human body. Palakpakan na po na to itong buhay nga Diyos. Asa pamangkaan na, all the fullness of God. Fullness of God. 100%. Unsay naa sa Dios nagpuyo daw, kang Kristo. So di lang siya mighty God. Amen? Almighty God. Di pa yun pa to. Balikan na to itong last topic na to, itong Revelation. Klaro na yun kay to. Amen? No? So denying His divinity, eternity, Arianism. If you look at the Bible, it's very clear. Very simple. No? Second, false teaching. Denying His true humanity. Kung na yung mga pundok nga gideny nila nga Diyos si Kristo, na po yung mga pundok nga i-deny nila nga dili tao si Kristo. Iyaw dyan yung utok sa tao ba? Di ka balance ba? Di ka balance. No? Denying His true humanity, gitawag na siya Docetism or Gnosticism, suggesting Jesus was pure spirit and only appeared to have a physical body, denying His suffering and death were real. No, mutuo sila nga espiritu si Kristo, na si espiritu Dios, unsay tawag nila, pero di sila mutuo nga tao si Kristo. Igsoon, dako na nga problema, nga naman, kay dili ka maluwas kung wala nagpakatao si Kristo, igsoon. No, naa nagkaraghan, ha? Kailangan niya magpakatao para mabayaran ang sala nga di nimo kaya bayaran. Siya ang nibayad, mahitabo na siya kung tao siya, kay kung Dios siya, wala gibayad sa imong sala. Amen? So, kining nga teaching, grabe ni ka-harmful sad. Huh? But,
In Philippians chapter 2 verse 5 to 8, klaro kayo, Biblia na mo utubag igsoon. No, giingon din ni, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, Diyos siya, check, igo ng Arianism. He did not think of equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. Amen. Amen. Klaro kayo ha? Diyos siya, no? Gi-give up niya iyang privileges as a Diyos. Nagpakatao siya. Klaro kayo? No? When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Tao gyud siya. Dili lang siya espiritu. Amen? Tao siya, nagpakatao siya. Ang ilhanan nga nganong tao siya, kay namatay siya sa cross. Eh kung wala siya namatay sa cross, dili siya tao. No? Kaya ang espiritu, di man madutlan. Ang espiritu, wala may lawas o bukog, igsuon. Pero klaro man kayo, hayag man sa Biblia, nga si Kristo, do Diyos siya, no? Wala siya nagpabilin, no, nga Dios tungod kay nasa katuyuan, gusto niya luwason ang katawhan o posible lang na mahitabo lang na sa igsoon kung magpakatao siya. Amen? Para mabayran ang sala sa tao. Ikatulo, the historical myth theory. Kung saan the historical myth theory? Claiming Jesus is a pagan myth or a fictional character and that his life was borrowed from older mythological figures. Kasagaran nagagamit ani mga atheist. Kanang tinuuhan sa mga Kristiyano, gihiram ra na nila sa katong mga ancient na mga tinuuhan sad, giusab lang ang pangalan, no, naa sila yung mga reference, pero mga mali-mali nga reference. Not historical. So, maingon sila nga, mutuo mo anang Kristo nga wa man na nag-exist. Tuo-tuo ra man na, mugna ra man na sa mga apostoles. Na yung mga tao mingon ana. Karon, let's prove that that is wrong. Key historical evidence about Jesus Christ. Historical evidence, igsoon. Not just faith evidence, historical. Pasabot, both Christian and non-Christian na ay giingon about kay Jesus nga tinuod siya, dili siya myth, dili siya mugna-mugna lang, wala siya gihiram lang sa ubang tinuuhan, nag-exist yun siya, tao siya. Roman historians, first, si Tacitus, 116 AD, no, na-exist siya, wrote about Christ being executed by Pontius Pilate during Tiberius' reign. Pliny the Younger wrote to Emperor Trajan regarding early Christians worshiping Christ. Panahon pa sa ilang time, 116 AD igsoon, dili Christian, pero nagsulat about kay Jesus, nga naaji Jesus. Naaji tao, nga ginganlag Jesus. O, gi-execute ni Pontius Pilate. Dili ni Christian nga reference, historical reference, historian, Roman historian. Ikadua, Jewish sources. Josephus, a first century Jewish historian, mentioned Jesus in his work Antiquities of the Jews as a wise man, a doer of wondrous works, and the Messiah. Di po ni siya Christian igsoon. Historian siya, secular historian. Pero nag-ingon nga naay Kristo. Nag-exist. Ikatulo, Christian sources, which is muna ang ato ang mga source. The letters of Paul, written within 20 to 30 years of the crucifixion, are among the earliest sources. The four Gospels, while religious texts, are studied as biographies containing historical details. Apostle Paul, confirmed historical figure. Tanan, atheist, Christian, non-Christian, they all agree, scholars all agree, na kaning tawhanan ni, tinuod ni siya, nag-exist yun siya. And according to him, Jesus also existed and he believed. Ikaapat, early non-Christian references. Mas sayo pa yun nga early non-Christian references. The Babylonian Talmud confirms Jesus was crucified on Passover. And Mara bar Serapion, muna si Mara bar Serapion. A Syrian philosopher refers to the wise king executed by the Jews. Non-Christian, mga unbeliever, pagan people, they confirm nga naay gi-execute
na ay gi-crucify nga tao nga ang pangalan Jesus. So unana kalig-on nga to ang pagtuo igsoon. Amen? No, kung ay mga tao mingon nga dili man na tinuod na si Kristo. No, wa man na nag-exist ing natagay kog prove nga wala nag-exist si Kristo. Na kay mahatag, why ikahatag na igsoon. Pero ing nata pangayuas ko ah. Pangayuas ko ah. Tagaan ti ka. Pastor, asa gyud imong PowerPoint, pastor? Manghiram ng PowerPoint ba? Screenshot lang. I-send sa imong kadibate ba? No, wala gyud. No? Next, ikaapat, the prosperity gospel Jesus. Muna sikat sa Western ug Europe. Now, misrepresenting Jesus as a prominent of material wealth and earthly health, ignoring His teachings on sacrifice and suffering. No, naay mga tinuhan nga si Jesus is an image of prosperity and good health. No, mo na ang ilang motivation, di lang nagtuyok ang ilang doktrina. Pero sukwahi sa unsay gingon sa Biblia, John 16 verse 33. Si Jesus mismo ningon, I have told you all of this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrows. No, siya mismo ningon, sa kalibutan daghan jud pagsulay. Tinuod na siya. But take heart because I have overcome the world. So makasalig ka nga tanang pagsulay nga maahiaguman nimo, ma-overcome na nimo kay na-overcome na ni Jesus. Mao nay tinuod nga teaching. Pero ang prosperity gospel teaching, i-blind ka. Kaya nga naman, dito man ka kubiton, kay you will become a millionaire, you will have 100% good health, di ka magsakit, di ka mapobre, basta mo salig lang jud ka kay Jesus. Mao na. No, diha og muhatag kag kwarta sa simbahan ug sa pastor. Narito. No? Pero sukwahi sa unsay gingon sa Biblia. James chapter 1 verse 2 to 4. Unsay gingon din eh. No? Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy, for you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Prosperity gospel, ang ingon sa imuha, if you believe in Jesus, you will have everything. Wealth and good health. Wealth and good health. You will lack nothing. Muna'y promise, wealth and good health. But according to Apostle James, it is not the wealth and it is not the good health will give you completeness. Ang gingon din no, it is the trials, it is the sufferings who will make you perfect and complete, needing nothing. Igsuon. Amen? No, nga naman, kaysa kalisod, igsuon, daghan kag matun-an, kaysa sa hayahay ang imong kinabuhi. Amen? No, pag-ngisi-ngisi lang ka, kay matun-an. Wisdom, mabawra kayo. Pero pag grabing kalisod, daghan kag revelation from the Lord. Grabe, revelation sa pag-manage sa finances kay grabe, has kang lisuras, kwarta, baon-baon sa utang. So magkatuon jud kang anjud. Pero kung di mahubas ang imong kwarta, mag-mind ba kag financial management? Amen? Kung di ka magsakit, bundang ba kag kaon? Junk foods, buffet. No, mag-exercise ba ka? Kung di ka magsakit. Amen? Kung super bright ka, estudyante ka, mag-study ba ka? Mura kag AI, ChatGPT, hindi na ka mag-study, encode lang mo. No? Na-imagine that? No? Ang kamabaw sa pagpanudlo, prosperity gospel. Amen? No, di lang nato palawman kay natay si parit nga wali ana. No? Wa pa dito, di pa dito lalong pastor. Sige, padayon tan. Next is the moral teacher only me. Nga si Jesus is just a moral teacher. Murag si Mahatma Gandhi, murag katong mga si Confucius, murag katong mga kuyaw ng mga tao sa una ba, nga kuyaw kaalam ba, nga mga maayong magtutudlo. No? Diha gi-refer si Jesus, the moral teacher meet only. Reducing Jesus to merely an inspiring humanitarian or prophet while denying his claim to be the only way to salvation. Moral teacher, mo agree sila, maayong tao, mo agree sila, pero the only way to salvation, di sila mo agree. Kay dili lang si Jesus ang dalan sa kaluwasan.
Bantayan na to na. John 14:6, klaro kayo. Walay hangyo. Ningon si Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. So dili lang siya good moral teacher. Pag di ka motuo sa iyaha, di jud ka kalabang, di jud ka kaadto sa amahan. Bisa kung saan pa nimog tawag ang amahan. Basin pagtanang kanta nimo puro amahan. Pero kung di ka muagi sa anak nga mao si Jesucristo nga namatay sa cross, ako yung sumpayan na, kaya naman ko'y Kristo ron nga wa pa namatay. Buto'y sumpayan dyan na to na, para di ta malibog, taga-Davao, waya ta. No? Nag-ingon, I am the way, the truth, murang magsiya, and the life. No one can come to the Father except through me. Oh. No? Pero ang nag-ingon na katong namatay sa cross, laruhon na to. Ha? Oh, not just a moral teacher, only me. Now, next, misrepresenting the Trinity or oneness theology. Kini, daghan tag kailaan ni. Nasa Davao, daghan po ni sila. Oneness theology. Unsay tudloan ni? Teaching that Jesus is the Father, Son, and the Holy Spirit simultaneously. Open labeled Sabellianism or modalism, which denies the distinction of persons in the Godhead. Na ay mga pagpanudlo nga oneness, nga si Jesus, siya ang amahan, siya ang anak, siya ang espiritu. O nani ang lang explanation, ana. Sa naa pa siya sa langit, siya ang amahan. Sa dihang ni kanaog siya sa yuta, nahimo siyang anak. Ha? O sa dihang nabanhaw, namatay siya. Tapos nabanhaw, nibalik siya sa langit, ni kanaog nahimong espiritu. Naa siya sa langit, nahimo siyang amahan, ninaog siya sa yuta, nahimo siyang anak. Pagkanaog sa balang espiritu, nibalik siya sa langit, nibalik na sad siya, o lahi na yung porma, Holy Spirit na siya. Mauna nga pagpanudlo nga oneness theology, pero sukwahi na siya unsay na isulat sa Biblia igsoon. In a very simple emphasis, in a logical way, dili siya logical. Amen? Dali lang sabton, kung tayo ba, imong kastorya grade 1. Kastorya mo ba? Grade 1, section 8. Unalira na siya, Trinity, kaya nagamag nangalibog. Sa napa siya sa langit, siya si amahan. Sa diyang naana siya sa earth, siya na si anak. Mga lang ba? Okay, dali, rasabton. No? Pero dili siya logical, nga naman. Matthew chapter 3, verse 16 to 17. Di siya mag-reconcile. Kung sa ikingon diri. After his baptism, after the baptism of Jesus, no? As Jesus came out of the water, the heavens were open, and he saw the Spirit of God descending like a dove and settling on him. No, during sa baptism ni Jesus. And a voice from heaven said, niingon, this is my dearly loved Son, who brings me great joy. Impas, bulasot ang oneness theology. Anong nabulasot, igsoon? Nag-exist ang tulo in one setting. Di ka kalusot ani igsoon. Nindot paminaw na ang amahan, napa siya sa langit, amahan siya. Sa diyang nana siya sa earth, anak siya. Sa diyang nibalik siya sa heaven, amahan na sad siya. Sa diyang nikanaog ang iyang espiritu, Holy Spirit siya. Ang problema karon kay sa Matthew chapter 3, ang amahan, ang anak, o ang espiritu nag-exist in one setting. Ang pangutana karon kinsa tong nitingog sa langit. Muna dakong pangutana. Kinsa man tong nitingog sa langit, pastor? Kung atong dawaton ang oneness theology. Unya ang dab nga ni kanaog pastor, kinsa man sadto? O katong gibaptismohan, kinsa man sadto? Malibog na tani. No? In a very logical and a common sense. Another thing, John chapter 17 verse 5. Unsay giingon di during the time of Jesus' prayer. Unsay giingon ni Jesus? And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. Grabe. Kinisad. Kung tinuod nga ang amahan nahimong anak, nganong ang anak ni sangpit sa amahan, libog sa taan ni sad. I-try dog, ikaw daw. Naa daw imong kaugalingon. Ikaw ang amahan, tapos gihimo nimong anak imong sarili. Tapos muampo kasi mong sarili, amahan. No? In a common sense, in a philosophical view, it can't be.
It can't be. How can the Son pray to the Father if the Father and the Son is at the same person? Amen? And if you will insist, oneness theology, if you will insist, so, ang mahitabo igsoon, madaot ang Dios. Nga naman, kay mura na kagiilad sa Dios. Mura siyang nagpretend na, sige, istorya ko sa akong amahan, which is ako rapod. Huh? Basta importante lang ato mga makabasa, makabalo lang sila nga na yun anak. No? But it's not the truth. Amen? Because there is really a Father and there is really a Son and they love each other for eternity. Ang gingon ni Jesus, no? Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. Wa pa nag-exist ang kalibutan. Wala pa'y earth. Naa na ang anak ug naa na ang amahan. Igsuon. Oneness theology will convince you that God only changes form. But there is only one God. He only changes form. But according to Jesus, before the world began, nag-exist na ang anak, kauban ang amahan. Amen? Amen. Hallelujah. Palakpakan na ito itong buhay ka Diyos. Huh? Next is the multiple personalities error. Kung saan nga multiple personalities? Atong term karon bipolar. Error. Bipolar error. No, sige yun Nestorianism. Mao na sinugdanan ana. Kinsa na asa na gikan ng Nestorianism? Gikan na kay Nestorius, dili Nestor, atong silingan ninyo. No, Nestorius, social po ni pangalan. No, a Christian theologian na siya, theologian na bulasot gihapon, wa kasabot. Walang lili pasabot ng mga theologian, ng eskwela Bible School, mga bright na sila. Kay kani mga nauna ka bright na bulasot man. No, 451 AD, which separates Jesus into two distinct persons, human and divine, rather than one person with two natures. One person, two natures. Ang yan doktrina, two person, lagi, tama, baliktad, no? Two distinct persons, human and divine, separate siya. Pero ang tinuod nga doktrina, one person, that is the Son of God, with two natures, 100% human and 100% God. That is the sound doctrine of our faith. No? According to Revelation chapter 1 verse 17 to 18, gikumbay ni Jesus ang two nature. Klaro kay ni, wala tay libog ani. Unsay giingon diri? When I saw him, when Apostle John saw Jesus, I fell at his feet as though dead. Then he placed his right hand on me and said, "Do not be afraid. I am the first and the last, the Alpha and the Omega." No, in verse 18, mo na itong verse gamit last time. Ningon si Jesus I am the living one. I was dead. That is other nature. Tao siya. I was dead. And now look, I am alive forever and ever. And I hold the keys of death and Hades. It is one person encountered by John the Apostle. Si Kristo nga tao nga namatay o si Kristo nga Dios nga mo'y iyahang nahimamat igsoon. So dili tinuod nga naay multiple personality si Jesus. Nga naay time nga God siya, naay time nga tao lang siya. Hindi one person. No, kasabot ta unsay pasabot anang giingon ni Jesus na I was dead and now look, I am alive. He's referring to his death on the cross and his resurrection. Amen? So klaro kayo ang ato ang doktrina pag-abot din ha. So important thoughts to keep with all those things. Remember this. There is only one truth about Jesus, and that's what we read in the Bible. Amen? There is only one truth. Maura gyud atong i-acknowledge ison. Not personal revelation, not angelic visitation, not personal interpretation, not private interpretation, or asa gikuha nga mga interpretation. Plainly, by just reading your Bible will convince you that Jesus is 100% human and He lived a 100% perfect life and He died on the cross for your sin and He rose again after 3 days to prove to you that all His claim is true, that He is the way, He is the truth, and He is the life. And brothers and sisters, and He will come back again. That's a very sound doctrine of faith. Nga mabasa nimo plainly sa Biblia, nga masin pag walay mo explain sa imo ha. Basahon lang nimong Biblia. Walay mo explain sa imo ha, mo convince sa imo ha. Nga, mao na nga Kristo. Isa lang nga Kristo.
Next, because there is only one truth about Jesus, it is not unusual to hear many lies about Him. The nature of counterfeit spirit. Daghan kayo pagpanudlo nga hiwi against kay Jesus, pero isa ra gyud kapag panudlo ang tinuod ug mao nang naisulat sa Biblia ug mao nay ginawali sa sanctuary of worship. Amen? Wala gyud hangyo ana, wa gyud tani tipas ana igsoon. Magilang usahay bitaw ka na magtuki tag basic doctrine moingon ang ubang mga Kristohanon nga kusog kay magpalalom og sa sigig palalom wa na jud kalabang. Nalumos na ilang pagpalalom kay bisag asa na sila mo follow og mga propeta o mga apostoles kay magsigi og palalom kay dili kontento sa unsay nahisulat sa Biblia. Pag maghisgot na kay tag kaluwasan si Kristo namatay sa cross murag maboard. Murag mobalik pagka unbeliever. Kay nalanag na. No, but brothers and sisters, no, klaro kay na there is only one truth. And we will never be tired preaching that one truth until all of us will live according to the truth. Amen? No, and that one truth will save you against many lies about Jesus. Because all those lies, they were formed to destroy your life in hell. Amen? That's the goal. Masing unsa pala kanindot ako yaw kay pagka-explain with all the PowerPoint, with all the ayaw too. Mutipas na gamay, hawa na. No, discussing na ka. No, ikatulo, as a true believer, we should fix our eyes to the biblical Christ and fix our mind to the sound doctrine of faith as we serve and wait upon the Lord. Kung negative man ang connotation ang ganing fixed-mindedness, mahimo na ng positive ron. If we fix our eyes and we fix our mind only to what is true according to Jesus, according to the Bible. I-fix na. Wa na ginay hangyo igsoon, di na jud ka maliba, di ka mahangyo unsa ingon, unsa explain sa imo ha. Masipag ipakaon ka, no, gilibre ka ana para lang mawalihan kag mga mali nga pagwali. Kauna lang pero ayaw. Dawata. Ang pagpanudlo sayang man sad no, manglibre. No, pero ayaw dawata ang pagpanudlo igsoon. I-fix na imo ang mind. Ing na, bisa kung saon ko nimo convince, tibok adlaw masimpag, tibok bulan ko nimo convince, di na jud ko. Di na jud ko mo to. Fix na gyud ako ang mind nga si Jesus namatay sa cross para sa kong sala, nabanhaw siya para nako ipaglao mabag-o ug makalawag ang balang espiritu, mapuyo kanako. Gamiton ko sa Ginoo for the glory of God. Wa na gyud hangyo ana. Brad, wa na gyud hangyo. No, mao na gyud na. Wa na gyud hangyo. Amen? Fix your mind. Amen? Word to remember. The biblical Jesus is our life and the source of everything that we have in our lives. Since we cannot live without Him, we should not let all the lies and false teachings about Him flourish under our watch. Amen? Kumitaan na igsoon. Since si Kristo ang source sa tanang naata, kung wala siya, wala gyud ta. So di na to i-allow igsoon na magbula-bula ng babaan ng mga tawhana sa imong atubangan. Oh, prangkahan jud nimo. Oh, istorya na lang tag trabaho, brad. Istorya na lang tag income, pamilya, pero ay ko istoryahi ana mali na imong pagpanudlo. Sukwahi na sa unsay gingon sa Biblia. Oh, ana adir prangkahi diretso kay pag di nimo na prangkahan, di na mo hilom. Ana ra to ba no? Inisog lang ko gamay. We should reject, avoid, and expose all of them for Christ's sake and for the salvation of everyone. Mora ginato ang desire. Nganong i-expose, nganong i-avoid nato, nganong i-reject nato na mga pagpanudlo nga hiwi igsoon for Christ's sake. We want to honor Christ. We want to honor Christ. Di nato ikaulaw ang tinuod nga Kristo nga nasulat sa Biblia. No, di nato ikaulaw, bahala lagi, magkinaunsa lagi, mawadaan kag friends. Problema na. Ilisa na nas Ginoo. Ano na po kay friend nga una-ana? Christian makaka. Oh, ano nagkasinabot man mo? Oh, kuyog po ha? Oh. And for the sake of the salvation of everyone. Mura na imong goal. Nganong mawali ka? Nganong mo convince ka? Nganong i-convince mo itong iyang gi-convince sa mali nga pagpanudlo? Kay gusto mo ka ng tawhana maluwas. Pero unsay goal ang mga tawhana, dili salvation. Gusto nila, managhan sila, managhan nilang pundok. Kita lahi igsoon sa sanctuary worship. Wala ta nang gunahunag, managhan ta, mo gamay ta, mas ganahan kita gamay rata kay gamay rag badlungon.
To, yung mahilangit ta, mag-rapture, di ba? Oh. But, nga naman, because we want to save souls. Mula mo fight yun ta. I-expose na to nga mga false teaching. Amen? Di na to i-allow na sila'y grabing bulala niya. Ikaw nakabalos ka matuuran. Magilom-ilom ra ka. Amen? Naasa imuha ang pulong nga makaluwas. Igsuon. No, dili man siguro kahawd og theology, yung ka dili ka bright, wa ka na eskwela Bible school, pero kabalo ka sa basic nga doktrina, Jesus died for the sins of everyone. Amen? And He is the only hope for everyone. Amen? Let us all stand.